Pag-usapan po natin mga kaistorya, ito pong tao ni PBBM na iniluklok niya sa pwesto. Ang taong ito ay ang pinaka-kinasusok lamang tao sa mundo ng mga Duterte supporters. Ay bakit kaya ganon? At nadagdagan pa po itong taong ito. Aba, mukhang kinukonsumi talaga ni Presidente BBM ito pong mga didilis. Ano po? Sinadya kaya ito ni PBBM kasi may iniluklok na nga siya sa pwesto na talaga hong nagpaiyak sa mga Duterte supporters na marinig pa lang ang pangalan nito talaga hong nanggagalaitin na sa galit. Ito pong mga didilis. Dinagdagan pa ng isa pa ni PBBM, dalawa na tuloy sila. Aba, sino ba yung mga taong yan na binabanggit mo ngayon? Juan Historiador. Pakishare po muna at pakilike mga kaistorya. No? Bago po tayo magsimula. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Unahin ko muna po mga kaistorya itong pinaka-list na kinasusuklaman ng mga didilis. No? So ipakita ko po sa inyo ang isang sample video kung bakit siya kinasusuklaman nito pong mga didilis. Unahin muna natin ito, medyo magaan-gaan ito ha. Si Yusek Claire Castro. I-play nga natin. Pakinggan po ninyo ha. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siya hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Ito yung walang kamatayang issue po ng hair follicle test na wala namang kasabaw-sabaw. Ha? Sino kaya ang nag-udyok mga magpa-hair follicle test ka? Ang nakikita ko mga kaistorya na walang sawang umuungkat niyan, si Harry Roque. And speaking of him, siya rin naman umano yung may pakana ng pulveron video na halatado ng mga edited na kahit nga DDS. Kahit nga si Banat Bay, aminado, edited yun, halatado. Tingnan niyo ang banat ni Yusek Claire Castro. Ako ay may nakita pong sa comment section na ito po talagang si Yusek Claire Castro kinasusuklaman itong mga didilis. Oo, mapag-usapan lamang yung pangalan niya, ewan. Tuloy natin. Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po may lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Conanan, ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind, nitong video, pero inamit masyadong maligo yung nagtatanong, no? Naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Pinaligoy-ligoy pa niya, pero siya parang showbiz din. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media, hinihingi. Sino po in particular ang mga masasabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang ating pong mga kababayan na in particular, pwede po sigurong ikaw na po ba? Sige po, ako ang humihingi. Okay po, masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yun. Isa yun kung bakit kinasusuklaman siya Napaka-prangka niya, straightforward. Hindi po siya nangingimi na prangkahin at direktahin yung tao. Ayaw ng mga didilis ng ganyan. Ayaw kasi nila na yung mga pinaggagawa nilang kabulastugan ay sinasampal sa kanila pabalik. So, isa ka nga sa humihingi. Oh. Kasi po gusto niya, tanong ko nga, isa ka ba? Specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi po ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po, kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social media. Madam Yusek. Parang generalize nila, no? Hindi naman, sila lang mga didilis ang niyan. Ano maitutulong niya sa bansa? Sige nga. Ibababa ba ng presidente yung sarili niya sa level nila? Patulan yung mga walang kwentang bagay na pinagangangak nila? Anong klase na yung presidente natin kung pumapatol sa mga ganyang walang kwentang bagay, di po ba?
Syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po Si Attorney Vic Rodriguez, di ba matagal na rin naman niyang hinihilip Isa pa siya, no? Bitter na bitter, mga kaistorya. yung hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Makinig Kung po. may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay Totoo yun. kung may ginagamit man o wala. Totoo yun. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po, na nagbibintang, kayong humihingi, at nagdidemand sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Yan, makinig. Yung mga didilis dyan, napuputot-putot ang utak. Kahit sa ang korte, kung sino yung nag-aakusa, yan yung sinasabing the burden of proof is on the accuser. Nasa kanila. Dapat manggaling ang patunay, hindi doon sa inaakusahan nila. Sila dapat ang magpatunay na totoo yung ibinibintang nila. Abogado yan, si Jose Claire Castro. Punta na tayo dito. Sa kinasusok lamang tao sa mundo ng mga didilis. Sino ba yan, Juan Historiador? Ay, teka lang, ipakita ko sa inyo ang atin pong references tungkol po dyan. Ito na po, si Manila Bulletin. Ito po mga kaistorya, palalakihin ko muna para mabasa din po ninyo. The Chief PNP Contenders, Nicolas the Bold. Di lang matapang na tao, kung hindi prangka, hindi sila umubra. Yan po si General Nicolas Torre III. Mula ka sa pag-aresto kay Kibuloy, hindi sila nakaubra eh. Hanggang sa pag-aresto din po kay former President Duterte para siya ma-turn over sa ICC. Hindi sila lahat nakaubra, mga kaistorya. Anong sinasabi dito? Kasi magkakaroon po ng change ng PNP leadership. Ano po, mga kaistorya? At isa sa matunog ang pangalan ay si General Torre. Oo, mga kaistorya. Ito yan kung bakit natin nasabi. Na siya po ay susuklaman nitong mga Duterte supporters. Basahin ko po, mga kaistorya, dito po sa bandang ito. Everybody thought that his career was over when he was forced to resign as Quezon City staff cap over a press conference. Folks, pass with that ball gun-toting ex-policeman in a viral road rage video. But when the PNP had started to become a laughing stock over alleged hesitation of some of its officials to arrest Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy for fear of retribution from his close friend Rodrigo Duterte, National Police Chief General Romel Francisco Marbil knew exactly the right man who has the balls to do the job. Alam na alam ni General Marbil kung sino yung taong pwede niyang ilagay na may balls. Pag sinabi mo may balls, may tapang para gawin yung trabaho na yun. Ano yun? Yung pag-aresto kay Kibuloy. Not only did the Brigadier General Nicolas Torre III hold off Kibuloy to jail after 16 days of hide-and-seek game and standoff in September last year, he also unhesitatingly took the job that no police commander could have pulled off. Walang ibang makakagawa nun eh. Walang ibang police commander na pwedeng makagawa nun at kayang makagawa nun. Si General Torre lang, mga kaistorya, arresting and transporting the tough-talking former president to The Hague 6 months later. Now, ito na Now, a major general and the most hated policeman in the DDS world, Torre, is rumored to be the man to beat in the race for the chief
PNP. Kung ako ang tatanungin nyo, na kay General Torre po ang boto ko, mga kaistorya, kayo po, pabor ba kayo na si General Torre po ang iluklok na susunod po, mga kaistorya, na Chief PNP? Comment po kayo dyan, mga kaistorya. Napag-usapan na lamang din natin si Harry Roque, nabanggit natin kanina, mga kaistorya. Ang balita po, ang sabi po ay nag-apply na daw po ang DOJ ng whole departure order kina Attorney Harry Roque, Cassandra Leong at 48 na iba pa matapos masangkot sa illegal na pogo. Mabuti naman kung ganun. At isa pang ang balita, mga kaistorya, ay hihingi na ng tulong ang DOJ, mga kaistorya, ang kapulisan natin sa Netherlands para po maaresto po through Interpol itong si Harry Roque na ang ikinakatuwiran niya ay siya daw po ay biktima ng political persecution. Teka lang ha, puntuhan nga natin. Ibig mong sabihin, si Cassandra Leong at yung 48 yung iba pa na kinasuhan din ng qualified human trafficking, pinupolitical persecute din? Kababaw, uy! Kaya sabi tuloy ni Panelo, ay hindi, kaya alanganin naman na political persecution yan kasi sa bibig niya mismo, nanggaling, kaya siya na-demanda. May mga inconsistencies daw po at may mga contradictions yung mga pinagsasasabi ni Harry Roque noon sa hearing ng mababang kapulungan. Ay di po ba mga at meron na nga pong nahuli na co-accused, no? Ni Cassandra Leong at Harry Roque. Yung tinatawag po nila mga kaistorya dito, pinangalanan na alias Marlon. Okay, pa ninyo, ay mabuti na lamang. Okay, update po tayo mga kaistorya sa nalalapit na impeachment. Ang sabi po dito ni Jinggoy Estrada, huli ka ngayon. Kala mo ha? Hindi ako sang-ayon sa pagsasagawa. Palakihin ko nga para mabasa ninyo. Hindi ako sang-ayon sa pagsasagawa ng impeachment trial dahil magdudulot lamang ito ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Okay, may isa na pong lumabas. Ano ho, mga kaistorya? Basahin natin yan. Abay, nawala. Ang sabi dito, impeachment ni VP Sara magdudulot ng pagkakawatak-watak. Abay, bakit naman? Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada confirmed that the impeachment process against Vice President Sara Duterte will move forward, citing constitutional duty. Although personally against the trial to prevent further division, Estrada said the Senate must act on the matter regardless of the President's reconciliation. And speaking of leadership dyan po sa Senado, mga kaistorya, abay si Senator Amy Marcos ay nag-aambisyon din pala dahil may mga lumalapit din umano sa kanya ng mga senadores. Kinukumbinsi siya sa seat ng Senate President. Kayo ba'y pabor po doon? Mga, naka po pag nangyari yun. Huwag na tayong umasa pa sa Senado. Ito pa po mga kaistorya ha. With regards to the issue about the Vice President, ang sabi po dito ni DZMM, kung hindi ako nagkakamali, si DZMM ito, si Radyo Pilipinas. No. Iba ito, si Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang sabi dito, PSA, NBI, maaaring verifikahin ang Chel Diokno at Marian Rivera na tumanggap umano ng confidential funds ng Vice Presidente. Agay, nananahimik si Marian Rivera, nadamay pa pati na si Chel Diokno na alam naman nating kalaban ng Duterte Camp. Nadamay pa. Abay, sa resibo, ang pangalan. Alam nyo ba? Na umabot sa nasa 600 plus mga kaistorya umano o doon sa 600 plus na yun ay nasa 400 umigit kumulang kung di ako nagkakamali ang walang record sa PSA tungkol po yun sa mga resibo kung di ako nagkakamali sa confidential funds. Correct me if I'm wrong, pasensya na sa mga pronunciation natin, no? Bulot talaga ako, Tagalog man yan o English pero magbikol tayo o kaya mag-mathematics tayo, magkakatabla-tabla po tayo. Yan po ang mga balita, impormasyon, koro-koro, opinion, kritisismo na maibibigay ko po sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers natin, kung gusto nyo ang ating content ay maaari po kayong mag-subscribe. Shoutout po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, pag-aabang, pakikinig, paglalike, pag-share, panonood
sa mga contents ng inyong lingkod. Nagpapasalamat po tayo higit kaninuman sa atin pong Panginoon. Pasensya na may sipon po ako ngayon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.